So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw mga kapatid patungkol po kay Undersecretary Cathy Cabral. Actually mga kababayan, hindi naman po talaga balita, no? Ito po yung pinaka-latest na analysis ko mga kapatid sa posibleng nangyari kay Yusek Cabral, no, diyan sa Tuba, Benguet. And ito mga kababayan, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po ito sumasalamin, ano? Itong analysis ko dito at mga opinion ko dito mga kapatid, no, ay hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto or sa mga otoridad na nag-iimbestiga mga kababayan sa kaso ni Yusek Cabral. Analyzation ko lang to mga kapatid sa posibleng nangyari, no, kay Yusek Cabral dyan po sa Tuba, Benguet. And sa video ito mga kababayan, meron po tayong 6 na punto mga kapatid na pag-uusapan. Unang-una dyan mga kababayan, unconscious pa daw si Yusek Cabral mga kapatid noong dumating ang rescue team para sagipin siya sa ibaba ng nasabing tawag dito, bangin, no, dyan po sa may Camp 4 sa Tuba, Benguet. Unconscious pa, hindi pa siya patay mga kapatid. Pangalawa mga kababayan, bakit siya iniwan ng kanyang driver sa loob ng 2 oras? Bakit hindi man lang naisip ng driver na pwede siyang masisi kapag merong nangyaring hindi maganda sa kanyang amo na gustong-gustong umupo di umano sa gilid mga kapatid ng bangin, no, diyan sa may Camp 4 Tuba, Benguet. At ang pangatlo mga kababayan, bakit nagawa pang mag-selfie nitong ni driver noong umaga mga kababayan, no, habang nakaupo si Yusek sa gilid ng bangin? Ano ang purpose ng nasabing selfie na yon? Isa yan mga kapatid sa ating tatalakayin sa bidyong ito. At ang pang-apat, ito mga kababayan, abangan nyo talaga ito ha. Bakit magkaiba ang sinasabi mga kapatid ni John Vic Remulla sa sinasabi po mga kababayan ng punerarya? Dito ba lang mga kapatid, meron na talaga akong nasisense na there is something fishy mga kababayan, no, sa issue ni Yusek Cabral. Panglima mga kapatid, eto, abangan nyo rin to mga kababayan. Bakit ang bilis lumabas ng DNA test ni Yusek Cabral? Wala pa yatang 48 hours mga kababayan, lumabas na. No, kung hindi ako nagkakamali, wala pang 48 hours mga kapatid, lumabas na po ang DNA test ni Yusek Cabral. Abangan nyo yan, napakahalaga mga kapatid ng mga puntong yan. At ang pang-anim, no, bakit lack of empathy mga kapatid itong asawa ni Yusek Cabral sa kanya? Pero inyo Mister ka, misis mo yung nawala, allegedly tumalon, no? Imbis na hikayatin niya ang mga otoridad na imbestigahang mabuti kung ano nga bang totoong nangyari sa kanyang misis. Mga kababayan, yung mister pa niya mismo ngayon, no, ang nagpapakita mga kapatid ng kawalan ng interes para imbestigahan ang totoong nangyari sa kanyang misis. Biruin mo, sabi niya, wala daw foul play, no? At talagang nadulas lamang yung kanyang misis. Paano mo nasabing nadulas? Ganon na ba katanga ang iyong asawa para madulas ng ganon-ganon lamang? At yan po ang mga punto mga kababayan natin pag-uusapan ngayon sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So dito muna tayo mga kapatid, no, sa pagiging or sa unconscious pa daw si Yusek Cabral noon datnan siya ng mga otoridad or ng mga rescue team. Sabi kasi dito mga kababayan, ayon sa ulat ng pulisya at rescue team, si Maria Catalina Cathy Cabral ay nahanap na walang malay. Nahanap na walang malay mga kapatid, meaning buhay pa po. No, wala lang siyang malay. Sa ilalim ng bangin malapit sa Bued River sa may Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ito ang opisyal na sinasabi ng pulisya sa initial report. Buhay pa mga kababayan yung nung datnan ng rescue team si Yusek Cabral. Sabi pa dito, no, ilang oras bago siya natagpuan. Ito mga kapatid yung nasa yung eksaktong time frame, no, ng pag-rescue kay Yusek Cabral.
So sabi dito, humiling si Cabral sa kanyang driver na ihinto siya sa isang bahagi ng Cannon Road mga 3 p.m. O ito yung bumaba na sila galing doon sa hotel mga kababayan. No, noong December 18, 2025. Pagkatapos bumalik sa naturang lugar ang driver no, mga around 5 p.m. upang sunduin sana niya si Yusek Cabral. Oh. Pero mga kababayan, wala na si Yusek noong dumating siya doon. Oh. Ngayon mga kapatid, ganito. Kung ang point of view natin mga kababayan, no, ay sinadyang itinulak si Yusek Cabral ng kanyang driver, lumalabas dito mga kapatid na sinadyang i-delay po mga kababayan ng kanyang driver yung pagtawag ng rescue team. Oh, para masigurado mga kapatid na kapag dumating yung rescue team, wala nang buhay si Yusek Cabral. Eto, tingnan nyo 3 p.m. bumaba sila doon. No? At ibinaba niya si Yusek Cabral. Mga kapatid, tandaan nyo na itong mga balita ngayon na nagse-circulate mga kababayan sa iba't ibang mga mainstream media ay nakabase lahat ito sa kwento ng driver. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng manipulahin ng driver yung nasabing kwento. Gets, mga kapatid? Lahat ng naririnig nyo, nababasa nyo ngayon sa mga pahayagan, no? Nakabase lahat yan ngayon sa kwento lang ng driver dahil walang witness mga kapatid. Ngayon ganito, kung 3 p.m. nga mga kababayan, no, ibinaba ng driver doon si Yusek Cabral. Mga kapatid, kung ang point of view natin ay sinadya siyang itulak ng kanyang driver doon para mahulog siya sa bangin mga kababayan, may posibilidad na ang nangyari mga kapatid is ganito. Baka pagbaba nila, pagdating nila doon sa nasabing lugar, no, nung bumaba si Yusek doon at umupo, baka doon na siya mga kababayan itinulak ng kanyang driver. 'Di ba? At baka mga kapatid, nung time na yon, sinigurado ng driver mga kababayan, no, na yung part na kung saan doon bumaba at umupo si Yusek Cabral, no, hindi po talaga or nakaharang, siguro ng driver na nakaharang yung sasakyan na kanilang sinasakyan. Nang sa ganon, kapag itulak niya si Yusek doon, no, walang vision mga kapatid doon sa mga residente. 'Di ba? Posible 'yon mga kababayan. And eto lang mga kapatid marami po ang nagsasalita ngayon na residente ng nasabing lugar. Oh, pero mga kababayan, ito po ang napansin ko. Halos lahat ng residente mga kapatid, no, ang sinasabi nila ngayon sa media is nakita nila si Yusek Cabral at itong driver. Dalawa yung nakita nila mga kababayan, si Cabral at yung driver. Walang ni isa ngayon mga kapatid sa mga residente ang lumabas at nagsabing nakita nilang mag-isa si Yusek Cabral sa nasabing bangin. Ano ang ibig sabihin yun, One Talk PH? Baka hindi totoo na iniwan niya doong mag-isa si Yusek Cabral. Oh, 'di ba? Pwede 'yon mga kababayan, no? Dahil baka ang ginawa nga ng driver, pagdating ng pagbaba nila doon at 3 p.m., no? Baka doon na niya itinulak si Yusek Cabral kung kaya't nahulog si Yusek doon sa baba. Oh. Balikan nyo yung mga video ngayon, no, ng mga residente na nagpa-interview sa media. Walang ni isa sa mga residente mga kapatid ang nagsabing may nakita or nakita nilang mag-isa si Yusek Cabral sa nasabing gilid ng bangin na yan. Lahat ng testimony ng mga residente ngayon doon, dalawa ang nakita nila, si Yusek at itong driver. Oh, yun po mga kababayan. 'Di ba? So may tendency mga kapatid na baka nga nung time na ibinaba doon si Yusek, no, baka tumambay-tambay pa sila doon kasama tumambay-tambay pa silang dalawa ni Yusek. Tapos maya-maya lang, no, nung masigurado na ng driver na wala na mga sasakyang dumadaan at naka-blind spot yung gasolinahan, no, doon sa kanilang kinauupuan, baka doon na niya tinulak si Yusek Cabral na kung saan wala na talagang nakakakita. At pagkatapos noon, no, dahil
Kwento lang niya ang pinagbabasihan natin, di ba? O pagkatapos nun, pinalabas na lang yan sa kwento niya na baka nga mga kabatid, no? Nagpaiwan si Yusek Cabral doon. Di ba? At umalis siya. At kung titignan natin ang time frame mga kababayan, alas 3 daw sila doon. Binalikan siya ng driver alas 5. So may 2 oras na pagitan mga kabatid. No? At yung driver tumambay-tambay lang doon sa gilid ng gasolinahan. Na kung saan pag walang sasakyan doon sa kinauupuan ni Yusek, no? Gaya ng sinasabi ng driver, makikita mo ng buo si Yusek doon. 'Di ba? Oh, tumambay-tambay muna siya daw mga kabatid ng 2 oras. Tanong, anong purpose ng pagtambay niya kung siya ang salarin sa pagkalaglag ni Yusek doon? Mga kabatid, no? May posibilidad mga kababayan na pamatay oras lang 'yon ng driver. Para ano? Para masiguro mga kababayan na kapag tumawag siya ng rescue, no? Pagdating ng rescue doon, wala nang buhay talaga si Yusek Cabral. Oh. At pagdating ng alas 5 mga kabatid, doon na siya gumawa ng script para may maikwento siya sa mga taga-media na mag-i-interview sa kanya dahil alam niya na siya talaga ang tatanungin ng media. Kaya ang ginawa niya, may posibilidad mga kababayan na parte lang ng script niya mga kabatid, yung sinasabi niyang nagtatanong-tanong daw siya, kunwari inahanap daw niya si Yusek Cabral. Oh. Para lang mga kabatid, no, in preparation lang na baka dumating ang punto na magtanong ang media doon, kumpirmahin yung kanyang sinasabi na nag-ikot-ikot daw siya, nagtatanong-tanong siya, ma-justify ng mga residente doon na oo, nagtatanong-tanong po siya, nagtanong siya sa amin. And nangyari naman talaga mga kababayan. Meron pong isang babae doon na kung saan yun yung may tindahan yata na doon sa bumili ng Yossi, no? Na kung saan kinumpirma naman na nagtanong-tanong nga daw siya doon. So sa madaling sabi mga kapatid, yung 2 oras after niyang ibinaba di umano si Yusek Cabral doon, yun yung pamatay oras ni driver para masigurado niyang deads na si Yusek Cabral. Tapos bago siya bumalik sa Baguio, no, nagtanong-tanong muna siya para in preparation yun sa media. Na para pag nagtanong sa kanya yung media sa taga doon nga, may masabi din yung mga tao, ma-justify yung kanyang kwento. 'Di ba? At eto pa mga kababayan kung tutuusin mga kapatid, ang kwento kasi ni driver is ganito, no? Kaya daw siya bumalik ng Baguio dahil baka sumakay daw si Yusek Cabral ng sasakyan pabalik ng Baguio. Eto mga kapatid, hindi naman sa nagmamarunong ako. Kabisado ko po diyan mga kababayan. No? Yung paakyat ng Cannon Road at wala pong pampasahirong jeep dyan mga kabatid na pumapara kapag may sumasakay sa gilid. Kasi sa pagkakaalam ko, point to point dyan mga kababayan, camp to camp. No, halimbawa, camp 4, meron pong jeep dyan mga kabatid na kung saan dyan po sasakay ng minsanan yung mga pasahero paakyat ang Baguio. Walang kwan dyan mga kabatid No, sa pabalik-balik ko ng akyat sa Baguio, wala akong nakikita mga kababayan na may jeep na pumapara sa tabi kapag may pumaparang pasahero. Oh, 'di ba? Walang ganun mga kabatid. Oh, kaya doon pa lang sa kwentong 'yun ng driver, kaya daw siya bumalik ng hotel dahil baka daw sumakay ng ibang sasakyan si Yusek doon. Oh, imposible 'yun mga kababayan. In my personal opinion lang, imposible po 'yun mga kabatid. Party na lang yun ng drama. O pagbalik niya ng hotel mga kabatid, no, alas 7 pa siya. Around 7 PM daw siya mga kababayan tumawag ng rescue. So ilang oras na, no? Simula nung binaba niya si Yusek doon, ilang oras na mga kababayan ang nakalipas. 3 oras na mga kabatid ang nakalipas. No? Simula nung iwanan niya si Yusek doon at nalaglag. Oh. Yung time frame na yun mga kababayan, tingnan nyo pagbalik niya ng Baguio, hindi pa siya agad pumunta sa mga otoridad at manghingi ng tulong. No? Bumalik pa daw talaga siya sa hotel mga kabatid. No? At tignan doon at nung ma-realize siya na wala si Yusek doon, tsaka siya tumawag ng tulong. So patay na yung oras mga kababayan. Na kung saan, pwede naman sana niyang nung time na hindi po
nung time na bumalik siya doon at wala na si Yusek, pwede naman sana siyang tumawag agad ng rescue. Oh, di ba? Bakit hindi niya ginawa? Bakit nagtanong-tanong muna siya at di ba 2 oras mga kapatid? Alam mo, no? Alam mo na na hindi maganda yung takbo ng utak ng amo mo umaga pa lang. Alam mo na medyo there is something wrong sa pag-iisip ng amo mo. Iniwan mo pa doon? At napaka-imposible mga kapatid, napaka-imposible na hindi sumagi sa utak ng driver kung totoo yung kwento niya ha. No? Kung totoo yung kwento niya na binabayan doon si Yusek ha, napaka-imposible na hindi sumagi sa utak ni driver na kapag iniwanan niya si Yusek dyan at tumalon si Yusek dyan, siya talaga ang sisisihin ng pamilya. At siya talaga mga kababayan ang malalagay sa hot seat. Common sense mo na lang yun eh. No? At pwede mo sanang barahin si Yusek that time. Kaya sinasabi ko sa inyo, pwede mong sabihin kay Yusek na, "Ma'am, sorry ha. Pero alam ko kasi ma'am na hindi maganda yung mood nyo ngayon or hindi maganda yung tumatakbo sa isip nyo ngayon, ma'am. So, pasensya na kayo, ma'am. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito mag-isa eh. No? Kasi pag may nangyari sa inyo dito, ma'am, ako talaga ang masisisi at ako talaga ang iimbestigahan." Pwede mong maisip talaga yun eh. 'Di ba? Pero mga kapatid, sa kabila ng hindi magandang takbo ng utak ng kanyang amo, iniwan niya ng 2 oras. Diyan pa lang mga kababayan, no? Malaking question mark na. At ito pa, no? Bakit diyan pa talaga kasi sa Camfor na 'yan? Anong meron sa Camfor? Nag-check-in na si Yusek ha sa Ion Hotel na dati niyang pagmamay-ari. Kung may plano si Yusek, no, na tumalon sa bangin, bakit hindi na lang siya kumuha ng pinaka last floor doon sa Ion Hotel at doon siya tumalon? Bakit hindi niya ginawa doon? Ano bang pinagkaiba, mga kapatid, ng Camfor? Kung tumalon siya ng Camfor sa tumalon siya doon sa Ion Hotel. Anong pinagkaiba nun? Parehas lang naman ang magiging ending niya. Dedo pa rin naman siya mga kababayan. Kaya bakit sa Camfor pa talaga? Di ba? Let's go. Ito na nga ngayon mga kababayan. No? Noong dumating daw ang rescue, sabi dito, no, hindi siya makita kaya ang driver, no, na nagbalik sa hotel at ine-report ang pagkawala niya sa pulis mga around 7 PM nga, no. Ang rescue team at mga pulis ay natagpuan si Yusek Cabral sa lugar ng insidente bandang 8:00 na ng gabi. Na walang malay mga kapatid. No? Natumugon, 'di ba? Na walang malay at hindi na tumutugon. Unconscious na that time si Yusek Cabral. Unconscious na mga kababayan. 'Di ba? Pero buhay pa si Yusek. Ngayon, ano ba ang gusto mong palabasin dito, Juan? No? Ano bang meron diyan sa pagiging unconscious niya nung datnan siya ng rescue team? Simple lang mga kapatid. Kung totoo ang sinasabi ng driver, no? Kung totoo yung kwento ng driver mga kababayan, 'di ba? Sana mga kapatid, kung ni-report niya agad, no, sa otoridad na nawawala si Undersecretary Cathy Cabral, mga kababayan, buhay pa sana si Yusek siguro. Biruin nyo, 3 hours siyang nawala mga kapatid. Pagdating ng rescue, unconscious pa siya. May buhay pa siya. What if mga kababayan, kung less than 1 hour mga kapatid simula nung nawala si Yusek, tumawag na siya agad ng rescue. Di sana mga kababayan, malaki ang chance of survival ni Yusek Cabral. Malaki sana ang chance. No? Nabuhay pa si Yusek. Pero mga kapatid, no, kung ang point of view nga natin ay sinadya siyang itulak doon ng kanyang driver,
maja-justify natin dito mga kapatid yung 3 oras. Dahil yung 3 oras na yon, no, yon yung pamatay oras ni driver to secure, no, na wala na talaga si Yusek kapag tumawag siya ng rescue. Kasi yung pagtawag niya ng rescue, part na lang yun ng script eh, para hindi siya paghinalaan eh. Siyempre siya tumawag ng rescue eh. No? 'Di ba? Yun mga kababayan. Kaya napakalaking bagay sana kung nung time na na-realize na wala na si Yusek doon, no? Tumawag agad siya ng rescue. Alas 5, no, nung mapansin mong nawala si Yusek, tumawag ka ng rescue alas 7 pa. 'Di ba? Oh, di sana nakasurvive yan kung tumawag ka na mas maaga. At saka, ang pinaka-common sense talaga dyan, huwag nating walain sa isip natin mga kapatid. Kung totoo nga na concern siya sa amo niya, ang pinaka-common sense dyan, no, regardless kung utusan siya ng amo niyang iwanan siya doon, alam niya na may problema sa pag-iisip yung amo niya, 'di ba? Dapat hindi niya iniwan. Dahil panigurado mga kababayan, no, siya talaga ang masisisi. Oh, at bakit hindi mo tinawagan yung pamilya ni Cabral? Alam mo na may mali eh. Tapos eto pa mga kapatid bakit ka nag-selfie nung umaga? 'Di ba? Oh, marami ang nagtatanong mga kapatid patungkol dito sa selfie ni driver kasama si Yusek na nakaupo doon sa likod. Ano ang purpose ng selfie na yun mga kababayan? Oh, mga kapatid, kung ako po ang tatanungin ninyo, no? Kaya nag-selfie si driver, no? Para ipakita lang sa atin mga kababayan na that time, no, nung umaga pa lang, hindi na maganda ang tumatakbo sa isip ni Yusek. At may mga attempt na si Yusek na tatalon doon sa nasabing bangin. Oh. Kung ako ang mag-a-analyze mga kapatid, yung nasabing selfie na yon, para lang yun i-justify mga kababayan na may attempt ng gustong gawin si Yusek, no, sa kanyang buhay that time sa nasabing bangin. Kanya nga lang, napigilan lang mga kapatid. No? Dahil may mga pulis na dumating. Oh. Kasi kung i-counter check mo siya, may plano pala si Yusek na tapusin yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Bakit hindi niya ginawa doon pa lang sa Ion Hotel? Na kung saan pwede din niyang gawin doon, mas mataas pa. Oh, kasi ilang floor yung Ion Hotel eh. Pwede siyang mag-book doon sa pinakamataas. No? Na kung saan pag bumagsak siya sa baba, talagang wala nang mga unconscious pa na magiging mararamdaman si Yusek pag tumalon siya doon sa pinakamataas na floor ng Ion Hotel. Oh, bakit dyan pa talaga niya ginawa? Sa Camphor na yun, na kung saan doon ka din nag-selfie. Di ba mga kababayan? Oh, nakita nyo ba mga kapatid? Yung butas na yan? Oh, eto ngayon. Eto ba? Sa number 4 tayo. Tapos na tayo dito sa bakit unconscious, sa unconscious pa si Yusek. Tapos bakit siya iniwan ng driver niya, bakit pa nag-selfie yung driver niya. So yun yung mga naunang 3 punto mga kapatid. Dito tayo ngayon, no, sa part na bakit magkaiba ang sinasabi ni John Vic Rimulya, no, at ang sinasabi ng punerarya na pinagdalhan kay Yusek Cabral. Mga kababayan, magugulat kayo dito mga kapatid, no? Dahil sabi ni John Vic Rimulya mga kababayan sa interview niya, no, dito sa DZMM, wasak daw yata mga kapatid yung likod ng ng ulo ni Yusek Cabral. Pero mga kababayan, dito naman sa sinasabi ng punerarya, iba mga kapatid. Iba po. Eto, pakinggan natin dito. Oh. Ang cause of death, Blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Oh. Tandaan nyo to Ulitin natin. Blood force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Oh. Bali ang kamay.
balian tuhod. Ah, At saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards the internal organs. So medyo tandaan nyo ha, ito sinabi niya dito. Yung mukha daw, basag mga kabatid, tapos yung ulo, yung likod ng ulo niya, basag din. Pero mga kababayan, no, bakit ito ang sinasabi ng punerarya na pinagdalhan kay Cabral? Ito, pakinggan nyo. Natukoy na sa autopsy ang sanhi ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Oh. Live mula sa Benguet, nasa frontline ng balitang yan. Putulin ko lang. Itong sinasabi ni Remulla dito, resulta daw to ng autopsy. No? Yung pinapaliwanag niya dito na basag yung mukha ni Cabral, pati yung likod ng ulo. Resulta to ng autopsy, mga kapatid. Ito din, resulta din ito ng autopsy ni Cabral. Oh, ito paglilinaw lang ha. Hindi ko po pinaparatangan na sinungaling si DILG Secretary John Vic Remulla. Nagtatanong lang po ako dito, no? John Vic, bakit magkaiba ang statement mo sa sinasabi ng punerarya? Ito mga kapatid, pakinggan nyo. Si Gary De Leon. Gary, anong resulta ng autopsy? Oh. Just lumabas ng araw ang autopsy report sa labi ni dating DPWH USEX Maria Catalina Cabral. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Matatandaan natin nung una ay ayaw ng Mr. ni Cabral na ipagpa-autopsy ang bangkay, pero nakumbinsi rin siya ng Benguet Police at Soko. Kaninang madaling araw nang isagawa ang autopsy at nasaksayan ito mismo ng asawa ng dating USEC. Oh. Ayon naman sa Tandaan nyo ha, saksi ang asawa ni Yusek Cabral daw, mga kapatid, nung inotopsy siya. Oh. At ano ang sabi? Ito. tranquil funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito, bagamat Ano? man sa tranquil funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito, bagamat may mga bali sa katawan. Mga kababayan, hindi ko pinaparatangan si DILG Secretary, DILG Secretary John Vic Remulla. Pero sana, Secretary, ipaliwanag mo, bakit magkaiba yung sinasabi mo sa sinasabi ng punerarya? ribs ay at saka mukha Blunt force trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Di ba? Nasaksayan ito mismo ng asawa ng dating USEC. Ayon naman sa tranquil funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito, bagamat may mga bali sa katawan. Mga kapatid, kayo na bahala humusga, mga kababayan. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Mismong investigasyon nyo, labo-labo kayo eh. Damage, wasak ang kabilang bahagi ng muka. O walang damage ang muka. Di ba? Paano niya ipapaliwanag ngayon yan sa taong bayan? Hindi ako gumagawa ng kwento dito, mga kababayan. That's why pinakita ko sa inyo yung magkaibang balita. Pwede nyo balikan to kung gusto nyo. Makikita nyo na nag-timestamp ako dito, mga kapatid. No? 4 days ago lang tong balita na to. Ito din. Yan, nag-timestamp din ako dito. Pwede nyo balikan to para mas mabilis yung mahanap yung part. Hanapin nyo itong magkaibang balita na to. Kayo mismo. Pakinggan nyo ng paulit-ulit, mga kababayan. Dito ba lang, mga kapatid eh. No, magdududa ka na talaga. Ano bang totoong nangyari, Secretary John Vic? Bakit sabi mo walang basag ang mukha? Tapos sabi naman ng punerarya nung inotopsy si Cabral kasama yung kanyang mister, walang basag ang mukha, mga kababayan. May cover up ba na nangyayari dito, mga kapatid? Tanong lang, mga kababayan. No?
Inconsistent mga kapatid yung mga lumalabas na balita eh. Magsimula kay driver. Kaya hindi talaga maiwasang maghinala ang taong bayan sa totoong nangyari. 'Di ba? Hindi maiwasang maghinala eh. Kasi mismo mga otoridad na di ba? Oh. Hindi ako gumagawa ng kwan dito para masira lang si John Vic. Alam nyo, ito kinontent ko to nung nakaraan Kanya nga lang, nung kinagabihan, nakinig ako ng balita, no? Plinay ko lang naman to Kanya nga lang yun, agad ang na-quote agad yung attention ko Ano? Akala ko ba sabi ni John Vic, basag yung muka? Bakit dito? Sabi, nandun pa mismo ang asawa ni Cabral. Buo naman pala yung muka. Ano ba? John Vic, saan mo ba kinuha yung datos mo? Oh. Mga kababayan. Ako, naniniwala ako mga kabatid na si Jose Cabral, no? Hindi po talaga kusang loob na tumalon doon. Meron pong gumawa sa kanya, no? Or meron pong nagtulak sa kanya para mahulog siya doon. At sino yon? Para sa akin mga kababayan, dalawa lang sila ng driver niya. At pinatunayan na ito mga kapatid ng mga residente doon na dalawa sila ang nakita ng mga residente sa nasabing lugar. So sino kaya ang nagtulak kay Jose Cabral? Hindi ba? Oh. Tapos ngayon, idagdag nyo pa to. Magkakaiba sila ng kwento. Sabi ng isang balita, basag ang muka. Dito, walang basag ang muka. Ano ba? John Vic. Oh. Eto na mga kapatid, ang panglima. Bakit ang bilis lumabas ng DNA test result ni Jose Cabral? Dito tayo ngayon mga kababayan Sabi dito mga kabatid, tinanong ko kasi si ChatGPT, si Gemini, lumabas na ba ang DNA test result ni Cabral? Sabi niya dito, oo, lumabas na ang resulta ng DNA test at autopsy, kaugnay sa mga labi ni DPWH Undersecretary Jose Cabral. Oh. Yan ang sabi dito mga kababayan, lumabas na. So wala pang 48 or 72 hours mga kapatid. May DNA test result na. Oh. Pero ang sabi dito mga kapatid, sabi ko kasi dito, gaano ka bilis lumabas ang DNA result dito sa Pilipinas? Sabi dito, ano ba sabi dito nun? 2, waiting time, 2 hanggang 2 to 5 working days, mabilis. O hanggang 2 to 3 na linggo. Pero mga kababayan yung DNA test ni Jose Cabral, wala pa pong 72 hours mga kabatid, lumabas na. Ito ang sabi kasi dito mga kababayan. Dito kasi medyo naghinala ako kasi sabi 2 to 5 working days daw ang sabi dito. So kung sa 2 to 5 working days, may posibilidad na pasok nga doon, yung DNA test result ni Cabral. Pero mga kabatid, syempre, nagtanong pa tayo. Halimbawa sa investigasyon tulad ng deads na tao, sabi ko dito, gaano katagal ang DNA test result? Eto ang sabi, mga kababayan. Kapag ang investigasyon tulad ng pagkilala sa bangkay, at ang gobyerno ang may hawak, mas matagal daw, kumpara sa private testing. Eto mga kapatid ang sabi. Standard time frame, official na target, 30 working days, 1 buwan,
Ito ang madalas, no, na ilalabas ang resulta kapag kompleto ang sample galing sa bangkay at ang pamilyang nagki-claim, no. Sa mga high profile case tulad ng mga nakikita sa balita, minsan ay pinapamadali ito at naglalabas ng preliminary report sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, mga kabatid, ang pinakamabilis. Sabi dito, bakit tumatagal? Sa totoong buhay, madalas umaabot ng 2 hanggang 3 buwan o higit pa ang resulta dahil sa mga sumusunod. Kondisyon ng bangkay, no? Fresh body, mabilis, weak fresh body, mas mabilis, no? Weeks lang, linggo lang dahil madaling kumuha ng dugo o tissue, no? So ito yung mga paliwanag nila, mga kababayan. Skeletal, no? Na-decompose, abutin ng buwan. 'Di ba? So ito yung mga explanation nila. Backlog, tambak na kaso ng PNP at NBI laboratories dahil limitado. Ito yung mga rason kung bakit tumatagal. Pero dito tayo, mga kabatid, sa sinasabi nila na 30 working days, ito ang madalas na target ilabas ang resulta kapag kompleto na ang sample galing sa bangkay ng pamilya na nagki-claim. Di ba? So bakit yung kay Cabral, mga kababayan, wala pang 72 hours, lumabas na, samantalang 30 working days nga eh. Di ba? Dito ako nagtatanong din, mga kapatid. Kasi parang pinagloloko tayo ng mga otoridad natin dito ngayon. Kasi kung sa investigasyon daw, no, ang standard time frame is 30 working days. Pero kay Cabral, mga kababayan, wala pang 72 hours, may resulta ng DNA. Ewan ko lang kung tama yung pagkaka-analyze ko dito. Kasi nangyari na rin dati itong, mga kabatid, yung mga DNA na to sa issue kay Jubilin Galieno. Ewan ko kung familiar kayo doon sa Palawan, na naging sensation din yung dati, mga kabatid, yung kanyang pagkawala. No? At may natagpo ang mga buto, mga bangkay, or buto-bangkay. May natagpo ang mga buto sa saang parte yun ng Palawan, na kung saan, mga kababayan, yung naging suspect din is yung parang pinsan din yata niya. 'Di ba? Pero yung DNA test ng, mga kapatid, ang tagal. No? Ang sabi naman dito, mga kababayan, no? Nagiging mabilis lang daw ito, mga kapatid. No? Umaabot pa rin, ang pinakamabilis kasi is weeks, mga kababayan eh. Kapag fresh ang katawan, mga kabatid, aabutin pa rin siya ng linggo. No, dahil madaling kumuha ng dugo or tissue. Walang sinabi dito, mga kabatid, na within 72 hours, within less than 3 days, mailalabas na ang DNA test. Aabot pa rin, mga kababayan, ng linggo, mga kabatid. Pero eto, kayo si Cabral, mga kababayan, lumabas agad. Ewan ko ba kung paano ipapaliwanag to. Nawala siya ng December 18, mga kabatid. December 20, meron ng DNA test result. Pero ang proseso hindi ganyan eh. May standard time sila na 30 working days. Kapag kumpleto naman, no, pag fresh pa yung katawan ng i-DNA, pinakamabilis 3 weeks, no? Pag sinabing weeks, 1 linggo. Pinakamabilis 1 linggo, hindi 3 days, hindi 2 days, mga kapatid. Pero ang bilis. Ewan ko ba? Bahala humusga dyan. Sana paliwanag sa atin ni Secretary John Vic ito, Secretary John Vic, bakit napakabilis naman yata ng DNA test? Base sa aming mga impormasyon na hawak dito,
Hindi dapat ganun kabilis. Bakit ura-urada? Tapos iba-iba pa yung mga statement mo. Secretary John Vic, sana naman magpaliwanag kayo dyan kung anong nangyari. Diyos ko po. Isa pa mga kapatid, sa mga pinakalas na punto natin dito, itong kanyang mister, na kung saan lack of empathy mga kababayan sa kanyang misis. Dito talaga ako. Di ba? Biruin mo, Mrs. mo. May nangyaring hindi maganda. Tapos ikaw parang wala lang. Pinaka-latest na balita ngayon mga kapatid, dumadaan daw sa depression talaga si Yusek Cabral. Kung totoo yon, na may depression nga ito si Yusek Cabral, bakit yung mister niya, hinahayaan lang siya na magliwaliw yung misis niya na ang kasama driver lang niya. Mahal niyo ba talaga asawa niyo, sir? Di ba? Depressed na yung asawa mo, yung misis mo, depressed na dahil sa mga issue na kinakaharap niya. Tapos ikaw? No, saan-saan ka lang nagpupunta, imbes na samahan mo siya, damayan mo siya. Tapos ngayon, imbes na manawagan ka sa malalim na investigasyon, ikaw pa mismo ang nagsasabi na walang foul play. Mahal mo ba talaga yung misis mo? O gusto mo lang talagang masolo yung mga kinikbak niya? Kasi kung hahanapin natin yung salitang pagmamahal, hindi namin nakikita sa'yo yun eh. Pero yung, kung hahanapin natin yung pagiging sugapa mo, no, sa pera na naiwan ng misis mo, posible pa nating makita yan. 'Di ba? Kaya lack of empathy ka dahil hindi ka doon nakafocus sa misis mo. No? Doon ka nakafocus saan? Sa mana niya. At ang mas worst dito mga kababayan, no, na aking naisip, baka mga kabatid, yung mister pa niya mismo, no, ang nag-utos para i-dispatch sa yung kanyang asawa. Malay natin. No, malay natin mga kababayan. Hindi ko sinasabing totoo to. No. Baka nga siguro mga kababayan, yung mister niya ang nag-utos. Dispatcha mo na yan. Bahala kayo. Hayaan mo kung saan niya gustong pumunta. Tapos kung meron kang pagkakataon, no, tulak mo. Total, kahihiyan lang naman sa pamilya namin yung dala niyan eh. Tsaka mga kababayan, ni minsan ba narinig yun na nagsalita yung mga anak ni Yusek Cabral? Kasi balita ko mga kabatid, base doon sa interview sa mister ni Yusek Cabral ng ANC, nasa mga 30 years old na daw yung anak nila eh. Pero wala akong narinig. Kayo ba may narinig kayo na merong isa sa kanyang 2 anak ang nagsalita patungkol sa nanay nila? Wala, di ba? So, may tendency siguro ito analyzation ko lang naman talaga to eh. Pero mga kababayan, hindi ko maiwasan, no, na paghinalaan tong mister niya. At baka nga mga kabatid, isa sa nagdudulot ng depression kay Yusek Cabral is itong mismong asawa niya. Na imbis damayan siya, inaasahan siguro ni Yusek na damayan siya, di ba? Nakikita naman natin sa asawa niya na lack of empathy mga kababayan. No? Lack of affection. 'Di ba? Wala siyang ganun eh. Yung 2 bagay na 'yan, yung affection tapos yung empathy. Wala siyang ganun mga kapatid. Hindi ko siya nakikitaan ng ganun, no, towards doon sa asawa niya. So baka nga isa 'yan, no? At baka nga itong driver, no, isa ito sa kinasangkapan ng mister niya. No, para lang
masolo niya ang kayamanan na meron itong misis niya. Well, anyway, mga kababayan, ito lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion. Hindi ko naman sinasabing dapat itong paniwalaan, pero tignan nyo na lang yung base sa ating mga diniscuss dito, mga kapatid. Kayo ba? Hindi ba kayo nagdududa sa mga nangyayaring ito? Kaya, sana, no? Buhay man o patay ang isang korap na opisyal o politiko sa ating bansa, dapat i-sheriff, mga kapatid, ng gobyerno yung mga assets nila. Tulad dito, kay Jose Cabral. Regardless kung wala na talaga si Jose Cabral, lahat ng yaman ni Jose Cabral, mga kababayan, dapat kunin ng gobyerno. And I'm sure, mga kapatid, pag ginawa yan ng gobyerno, diyan natin makikilala yung totoong pagkatao ng mister ni Jose Cabral. Wala kayo sa akin. Diyan natin makikilala, mga kapatid, kung sino nga ba si Mr. Cabral. Anyway guys, hanggang dito na itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, mga kapatid, ilang beses ako nag-retake. Hindi ko kasi ma-deliver ng diretso eh. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And ulitin ko sa inyo, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion ito, mga kabatid, at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Personal ko lamang itong analyzation sa mga napapanood nating balita at nababasa natin sa mga pahayagan. Kung agree kayo, good. Kung hindi naman, karapatan nyo po yan. Bawat opinion ng bawat isa sa atin, mga kababayan, ay nire-respeto po natin yan, mga kapatid. And Merry Christmas po sa inyong lahat. Kahapon di tayo nakapag-content, mga kababayan, dahil medyo na-busy ako at napagod ako buong araw, mga kapatid. Pasensya na po. And siguro, enough na itong kuha natin ngayon para makabawi naman ako sa inyo. And yan na nga, sabay-sabay po natin salubungin, ang Christmas, mga kabatid, And sa mga kababayan natin dyan, dahan-dahan sa pag-inom, Ang alak ilagay sa tiyan at huwag po sa ulo, mga kabatid. And hopefully, mga kababayan, magki-Christmas po tayo na kompleto yung ating pamilya. Walang masabugan. Huwag na kayong paputok. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Adios.